Bigyan natin ng opinion, reaction, itong post, ang balita ngayon. Title, Ping na imbierna kay Panelo, ungas siya, ungas. Hindi napigilan ni Senator Panfilo Lacson ang kanyang pagkadismaya sa naging pahayag ni former Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, tungkol sa posibleng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sa gitna ng usapin, lumutang ang matinding reaksyon ni Lacson matapos iginiit ni Panelo na may mga senador na umano'y tiyak ng boboto para makonvict ang Vice Presidente kahit hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Sa panayam ng One News Historicon, hindi nagpaligoy-ligoy si Lacson. Ito ang payag ni Lacson, birada niya kay Panelo. Hindi lang siya pusakal, ungas siya, ungas. Sa amin sa military, ginagamit yan, ungas. Pag tinawag kang ungas, wala kang magandang gawin sa buhay. Puros palpak ang ginagawa mo, ungas. Ang payag na ito ay malinaw na indikasyon ng pagkainis ng senador sa umano'y pangunguna ni Panelo sa magiging resulta ng isang proseso hindi pa nagaganap. So, sabi ni Lacson, senators will base their decision solely on evidence presented during the trial. I beg to disagree. Hindi naman ito trial sa korte na this is a political trial. More, sino bang nagsabi? Si ex-Senate President Franklin Drilon. Inamin niya, ilang beses na siyang nakasama sa impeachment trial. Believe me, impeachment is more of a numbers, not so much on evidence. It's more on political inclination. Mabuti pa itong si honest, itong si Senator Drilon. Ito naman si Lacson, parang sabi niya, no, ebidensya lang yan. Depende sa ebidensya, I beg to disagree. Dagdag pa niya, hindi nararapat na husgaan o hulaan ang magiging boto ng mga senador bago pa man marinig ang buong panig ng kaso. Nauna nang sinabi ni Panelo na ang aniyang mga pusakal, ito, si Panelo ang unang bumanat, tinawag niyang pusakal si Lacson. Ito, mga pusakal na sina Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Tito Soto at si Lacson ay kabilang sa mga posibleng bumoto para sa conviction. Isang pahayag na hindi pinalagpas ni Lacson. Ito yung exact statement na Atty. Panelo. Yung mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Hontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung apat na yan, definitely conviction yan. And connecting the dots, ganito rin ang opinion ng isang magaling na political strategist, si Mr. Lito Banayo. Sa isang interview a month or 2 months ago, sabi niya, apat lang ang nakikita kong siguradong boboto ng conviction. Sino? Ito. Parehas kay Panelo. Hontiveros, Pangilinan, Lacson, and Soto. So, that was 2 months ago, Rumispondi ka agad si Lacson. Oh, no. Based on evidence. Sabi niya. So, hanggang ngayon, sinasabi pa rin niya, based on evidence. Wala akong, sa ngayon wala na akong masyadong tiwala dito kay Lacson. Kung yung Lacson noon, pwede. Kasi iba ang Lacson ngayon, ibang-iba na siya kaysa yung una kong nakilalang Lacson. Yung Lacson na una kong nakilala talagang taas noo. Tinitingala ko, isa siyang tunay na PMAyer.
Anong trademark ng mga PMAers? Courage, integrity, loyalty. Yun, yung nakilala kong Lacson. Yeah, the BMW is good for the rain. Yeah, the Rolls, great for napping in, and then Nakilala kong Lacson. Yun ang nakilala ng maraming PMAers. But now, may mga PMAers na sinasabi nila, nababasa ko sa mga group chat nila. Sayang si Sir Ping, sabi nila. Nasaan na yung man of steel na walang kinakatakutan? Bakit nagbago na siya? Oh. Ako rin, ganun din ang nakita ko. Mula nung hinawakan niya ang Blue Ribbon Committee, wala na, nagbago na. Iba na yung direksyon ng kanyang ano. Nung unang umupo siya as Blue Ribbon Chair, natuwa ko dahil yun nga, yung legacy niya is anti-corruption siya. Only to find out, wala na. Sabi nga ni Congressman Edgar Erese, Idol, ano nang nangyari sa iyo? Kasama ka na rin ba sila? Are you covering them up? Oh. So, ayaw niyang patawag ang Brave 18 Marines. Ngayon, na nahuli si Saldico, ay biglang kumambyo. Yeah, sabi niya, pwede nang ipatawag ang Brave 18 Marines. Pwede nang ipatawag si Gutesa. Pagharapin ko sila ni Saldico para malaman kung sinong nagsasabi ng totoo, sabi niya. But the problem is, hanggang ngayon, wala pang konfirmasyon na nahuli si Saldico. Granting na nahuli, it will take time bago maibalik siya dito sa Pilipinas. Walang extradition treaty between the Philippines and the Czech Republic. Sabi ng kaibigan kong retired general, Sir, salamat sa input niyo. Sabi niya, with or without extradition, matatagalan, it will take time dahil yung pagdideport, pwedeng i-contest yan sa korte. At si Saldico, handang gumastos. May pera siya para hindi siya ma-deport sa Pilipinas. So, ano ngayon? Nasaan ngayon yung sinasabi ni Lacson na hintayin pa niya na babalik dito si Saldico? Palusot lang yun. Bakit hindi niya tawagin na lang ngayon kahit wala si Saldico? Para magkaalaman kung nagsisinungaling sila o hindi. Kaya wala na talaga akong bilin dito kay Senator Lacson. Opinion ko lang yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.